Dito tayo titira, tanong ng ina ni Camila. Tumango si Steven. Nakarating na sila sa tirahan ng marangal na tahanan na kanilang taitirhan. Napatingin ang nanay ni Camila kay Camila. Tinulak niya si Camila gamit ang isang siko. You finally got a rich man. Just like what I always wished for, bulong niya. Mom, napailing na lang si Camila. Nanatiling diretso lang ang mukha ni Steven. Hindi tumutugon sa kahit ano. Pero naisip niyang sobrang nakakatawa ang sinabi ng ina ni Camila. Ito ay hindi isang problema sa lahat. Sa totoo lang, sobrang proud siya dahil ang ibig sabihin noon ay nagtagumpay siya na maipagmalaki ang kanyang biyenan. Napatingin si Steven sa mga trabahador niya. Dalhin mo lahat ng ito, utos niya sa kanila. Opo, Master. Hindi naghintay ng mahabang panahon, dinala nila ang lahat ng bagahe ni Camila at ang kanyang maliit na pamilya sa loob. Nasa bahay na sila, punong-puno ng lakas ang mga quintuplet na tumakbo sa loob ng mansyon. Bettina, Riley, Chloe, Dahlia, Athena. Huwag kang ang tumakbo, masasaktan kayo pag nahulog ka. Si Camila ay mahigpit sa kanyang mga anak. Let them play, Camila. Hindi sila masasaktan. Ipinagtanggol sila ni Steven, pero tiningnan siya ni Camila ng singkit na mga mata. Para bang nagbibigay ng babala kay Steven na huwag ipagtanggol ang mga bata kung sila ay mali. At sa pagkakataong ito lang ay sumunod agad si Steven. Lumapit si Steven sa mga quintuplet na nakayuko. Narinig mo ba ang sinabi ng mommy mo? Tanong niya, sabay-sabay na tumango ang mga quintuplet. Sinabi yan ni mommy kasi ayaw kanyang masaktan. Huwag kang malungkot, may surprise si daddy sa'yo, sabi ni Steven. Isang surpresa, tumango si Steven. Oo, halika, sundan mo si daddy. Na-curious si Camila sa sorpresang ibig sabihin ni Steven. Anong sorpresa ang tinutukoy niya? Sinundan din ni Camila si Steven. Ito ang kwartong inihanda ni daddy para kay Riley. Nagulat si Riley. Ako, tumango si Steven. After knowing you and observing you, inilapit ni Steven ang mukha niya at bumulong kay Riley. Alam ni daddy na ikaw ay isang computer genius. Nahuhumaling ka sa mga high-tech na bagay. Ang sarap mong pag-aralan ito. Lalong nagulat si Riley. Me, tumawa si Steven. There's no need to hide your specialty from daddy. Sobrang proud si daddy at palaging susuportahan ka para lalo kang lumaki, ani Steven. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo ni Riley, saka marahan itong hinaplos. Nagpakita si Riley ng isang hilera ng malinis na maliliit na ngipin. Mahal kita, daddy, sabi ni Riley sabay yakap ng mahigpit sa daddy niya. Hinalikan pa ni Riley ng maraming beses ang leeg ni Steven. Ngumiti lang ng mahina si Steven. Binitawan niya si Riley mula sa pagkakayakap. Ang iba pang apat na bata ay naglagay ng malungkot na mukha. Naiinggit sa nakuha ni Riley sa daddy nila. Nang makita ang masungit na mukha na iyon, tumawa lang si Steven. Sa tingin mo hindi ka nakalimutan ni daddy, di ba? Tanong niya, yumuko siya. Pagkasabi noon ni Steven ay agad namang nagliwanag ang mga mukha nila. Dumating si Steven Camila. Napatingin si Steven kay Camila. Ano ito? Inihanda mo na ba ito? Tanong niya. Oo, syempre, napag-isipan kong mamuhay kasama ang mga bata. Alam mo ba ang tungkol sa mga pribilehiyong mayroon sila? Ngumiti ng mahina si Steven. Inilapit ni Steven ang mukha niya, saka bumulong, mga anak ko sila. Ang genius gene ko, syempre, ipinasa sa kanila. Hindi naman ako kakaiba. I'm so proud. Bulong ni Steven dito sa sobrang proud na tono. Ngumuso si Camila. Sa tingin mo ikaw lang ang henyo. Henyo rin ako. At biological children ko rin sila. Syempre, naipapasa din sa kanila ang genes ko, medyo naiinis na sabi ni Camila. Sabi ni Steven na parang siya mismo ang nagpasa sa henyong iyon. Ngumisi si Steven. Ang kanyang mga kamay ay dumula sa likod ng kanyang asawa. Laking gulat ni Camila dahil bigla siyang hinayla ni Steven palapit hanggang sa magkadikit na talaga ang mga katawan nila. Hoy! Tinapik ni Camila ang dibdib ng asawa. Nanlilisik ang mga mata niya. Anong ginagawa mo? May mga bata. Lumingon sa likod si Camila. Tiningnan sila ng mga quintuplet na may nakakaalam ng ngiti. Tuwang-tuwa silang makita ang pakikisalamuhan ni mommy sa kanilang daddy. Of course, Camila, your genes also play an important role. They are our kids, right? We made them that night.
Steven, namula ang pisngi ni Camila. Tinulak ni Camila si Steven hanggang sa mabitawan ang mga braso ng asawa. Pinunasan ni Camila ang kanyang lalamunan. Nahihiya siyang mapansin ng mga anak niyang ganito. Si Steven naman, napayuko ang lalaki. Tinatago ang ngiti niya. Napakasaya ng panunukso sa kanya. Daddy, nasaan ang surprise ko? Sabay na tanong ni Athena at ng iba pa. Tumawa si Steven. Oo naman. Tara, may inihanda si Daddy na espesyal na kwarto para sa iyo. Ayon sa mga pribilehiyong mayroon ka. Nasa kwarto nila ngayon sina Camila at Steven. Since when you know na henyo sila? Tanong niya, napaka-curious niya. At kailan mo sila nakilala? Simula pa lang, nakita ko na sila. No doubt, the way they talk, the way they solve problems. Everything has shown its own specialty. And about the first I meet them. It was in my office. Dinala ni Chris sina Dahlia at Athena. Si Dahlia at Athena, paano kaya? Laging sinasabi sa akin ng nanay ko na laging nasa bahay ang mga quintuplet. Hindi sila makakapunta sa opisina mo. Do you think they are so awesome? Nagulat din ako. Natagpuan ni Chris sina Dahlia at Athena sa hotel room kung saan namatay ang dating manager ko. Lalong nagulat si Camila sa sinabi ni Steven. Nasa loob sila. Oo, I was talking about this with Chris. Sinusubukan pa rin ni Chris hanapin kung sino ang dakilang tao sa likod ng pagbubunyag ng kaso patungkol sa pagpatay sa walang pakundangan na manager. Mula sa data na nakolekta ni Chris, at lahat ng kanyang matalim na pagtatangi. Naghihinala si Chris kina Dahlia at Athena. Anong ibig mong sabihin? That's the reason I gave Dahlia and Athena the spy stuff. I will let them know, Chris. Ang dami nilang malalaman mamaya. They will be so great. I am very sure. Natahimik si Camila. They are at the right age to start attending preschool. They need to socialize with other children, too. Plano kong ilagay sila sa preschool, sabi muli ni Steven. You think that's for the best? I have so much to worry about them. Let them explore, Camila. We educate them to reach their best potential. Trust me, they will be extraordinary with their own uniqueness. I'll let them choose whatever they want. Nagkatinginan sina Camila at Steven. Tapos biglang tumawa si Camila. Kumunat ang noo ni Steven. Ano? Anong nakakatawa? Wala lang. I just think it's so funny that you've changed so much. Medyo nabawasan ang yabang mo. Well, just a bit. Nilinaw pa ni Camila ang kanyang sinabi. Nagulat si Camila nang biglang hinaplos ni Steven ang tuktok ng ulo niya. Kasi ikaw at sila, I will learn to be the best. I am the head of our family. At literal na naramdaman ni Camila ang 1,000 pag-awit ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Ano, pwede ba siyang maging ganito ka-romantic? Imposible. Napalingon si Camila. Itinatago ang malarosas niyang pisngi. Ngumuso lang si Steven. Hindi masamang maging ganito kabait sa ilang tao. Talagang natutuwa ako dito sa aking pamilya. Maririnig ang mga yabag ng takong na umaalingaw-ngaw sa napakagandang silid. Bumukas ng husto ang malaki at marangyang pinto. Ang tunog ay lalong nagpapataas ng nakakatakot na impresyon. Napatingin ang ina sa kanyang anak na tahimik na nagmumuni-muni. Blanca ang kanyang mga mata na nakatingin sa kung saan. Ivana, iba ang itsura ng babae. Wala nang matikas na mukha. Napakaputla ng mukha niya. Anak ko, tawag ng ina sa kanya. Wala talagang tugon mula kay Ivana. Lalo nitong ikinabahala ang ina. Inilibot ng ina ang kanyang mga mata. Ang mga silid na kadalasan ay laging maayos na nakaayos ngayon ay mukhang napakagulo. Maraming basag na salamin. Mukha namang naiinis ang ina dahil nakita niyang marami ding mga dyaryo ang nakakalat. Sino ang patuloy na nagbibigay sa iyo ng mga pahayagan na ito? Papaalisin ko kaagad. Sinabi ko sa lahat na huwag na kayong bigyan ng kalokohan na ito. Lalo lamang itong magpapalala sa inyong sitwasyon, inis na sabi ng ina. Laking gulat ng ina nang marinig ang mga hiyawan. Umiiyak si Ivana. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha niya. Paulit-ulit niyang hinihila ang kanyang buhok hanggang sa malaglag ito sa kanyang mga kamay. Lumapit sa kanya ang ina at niyakap ang kanyang anak. Ivana, huwag mong gawin ito sa sarili mo. Kalimutan mo na siya, hindi niya deserve ang pagmamahal mo.
Ang dahilan kung bakit sobrang stress ng pahayagan ng ina ay dahil naglalaman ito ng mga balita tungkol kay Ivana kaso ng kidnapping. Kahit na nagbayad siya ng maraming pera at nagpakilos ng maraming tao upang hindi mag-viral ang balita at maging konsumo ng publiko. Ang pagdating ni Ivana sa oras na iyon, sa ilalim ng mga pangyayari na ang kanyang pinakamamahal na anak na babae ay kailangang makulong, ay lubhang nakakagulat. Hindi niya akalain na gagawa ng ganoong kalupit si Ivana sa mga bata dahil sa pagmamahal niya kay Steven. Medyo mahirap palayain si Ivana mula sa kasong kriminal dahil sinisikap ni Steven na panatilihing mabilanggo si Ivana. Sa kabutihang palad, dahil sa pera ng pamilya at sa mahalagang posisyon na mayroon sila, nakalaya si Ivana. "Mom, hindi ko kayang may kumuha kay Steven." "Wala naman dapat diba?" biglang sabi ni Ivana. Dapat ay matuwa ang ina dahil sa wakas, gustong magsalita ni Ivana matapos manatiling tahimik ang mga labi sa mahabang panahon. Ngunit sa halip, nagulat siya nang marinig ang mga salita ng kanyang anak. "Ivana, seryoso ka ba?" "Ma, I'm already this broken. What's left of me? At least, kailangan kong pahirapan si Steven o yung kumuha kay Steven. Yun lang naman ang gusto ko." Litong-lito ang ina kung ano ang isasagot. "Ma, kailangan mo akong tulungan. Gusto mo ba? Ikaw ang aking ina, tama? Siguradong ipagtatanggol mo ang iyong anak, di ba?" Walang sagot. "Ma." Mukha namang nagmamakaawa si Ivana sa tinging iyon. Napabuntong hininga ang ina. Wala siyang ibang pagpipilian. "Kung tutulungan kita, babalik ka sa dati." Tumango si Ivana. "Oo, pangako ko sa'yo." "Sige, kung ganoon, tutulungan kita sa pagkakataong ito." Sa kabilang banda, si Steven, na umiinom ng kape sa kanyang silid, ay nabigla sa mga headline na kanyang nakikita. Natapos ang paghigop ng lalaki sa kanyang kape at kinuha ang remote para lakasan ang volume. Interesado agad si Steven sa balita kaninang umaga dahil ipinakita nito ang mukha ni Ivana. Ito ay tungkol sa pagkidnap ng babaeng iyon. Mukhang naamoy ng media ang kanyang krimen, sabi ni Steven na may diretsyong mukha. Dapat ay natutuwa siyang makita iyon. Ngunit sa kasamaang palad, hindi maramdaman ni Steven ang perpektong kaligayahan. Dahil kapag lumabas ang balita ng kidnapping, ibig sabihin ay malalaman din ang pagkakakilanlan ng mga quintuplet. At kung mabubunyag ang pagkakakilanlan ng mga quintuplet ay hihilahin din pababa ang kanyang pangalan dahil siya ang ama ng mga quintuplet. Hindi naman sa hindi siya nagmamayabang dahil siya ang ama ng mga ito. Ngunit tiyak na magkakaroon ng maraming masamang reputasyon tungkol sa kanya na lilito. At totoo iyon. Agad namang tinignan ni Steven ang kanyang cellphone. Marami ng headlines tungkol sa kanya. Nagmura si Steven. Hindi nagtagal, tumawag si Steven. Nang makita niya kung kaninong pangalan ang nakasulat doon, alam na ni Steven ang mangyayari. "Mom," sinagot ni Steven ang tawag. "Umuwi ka na agad. May ipapaliwanag ka," sabi ni Caroline na may galit na tono. Tumahimik pagkatapos noon. "Steven, sagutin mo. Alam mo naman kung bakit kita tinawagan, di ba?" Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ni Steven. "Oo, pupunta ako." "Oo, ngayon na." Hindi nagtagal ay nakarating na si Steven sa magulang niya tirahan. Ang kanyang mamahaling kotse ay nakaparada ng basta-basta. Mabilis siyang naglakad papasok. Nakakatakot ang titig ng lalaki. May napakabigat na bigat sa magkabilang balikat niya ngayon. Maya-maya, kailangang harapin ito ni Steven. Alam na ni Steven kung nasaan ang nanay niya ngayon, ang sala, kaya, dumiretso siya doon. At sigurado, si Mrs. Caroline ay nakaupo na nakaka-relax na may tasa ng tsaa na umuusok pa. "Ang bilis mo talagang dumating," ani Caroline nang makita niya si Steven na naglalakad palapit sa kanya. "I'm sure alam mo na ang dahilan kung bakit ka napatawag, right?" Tahimik lang si Steven, hindi pa rin siya sumasagot. Nakatayo ang lalaki sa harap ng kanyang ina. "Now explain everything. Sino ang mga quintuplets? Anak ba talaga ng affair mo, Steven?" Bahagyang tumaas ang tono ni Caroline sa pagkakataong ito. Matalim din ang mga mata ng medyo may edad na babae, halatang galit ito sa balitang ito. "Oo, anak ko sila," sabi ni Steven, "sana tanggapin mo ang katotohanan iyon." "Ano bang pinagsasabi mo? Ganun lang kadali para sa'yo na sabihin, Steven. Accepting that fact, sabi mo. Nawala sa isip mo. Alam mo ba ang epekto ng balitang to?
Lalong nagalit si Caroline, tsaka nakita niya si Steven na mukhang kalmado. Now tell me all about this clearly, don't leave a single out. I don't want you to hide anything else. Okay, I'll explain everything. Nung magsasalita pa lang si Steven, biglang may dumating na ibang pamilya. Galit na galit silang lahat, halata sa mga mukha nila. Wala nang ibang choice, kailangang harapin ni Steven, tutal kailangan niyang harapin ang ganitong panganib. How could you make such fatal mistake, Steven? Alam mo ba kung ano ang maaaring nangyari sa kumpanya natin dahil sa balitang ito? Ang sigaw ay nanggaling sa tiyuhin ni Steven, mukhang galit na galit ang medyo may edad na. Tahimik lang si Caroline, alam niyang karapat-dapat na pag-alitan ang kanyang anak. Naguguluhan din siya kung paano pipigilan ang balitang ito, lalo na't si Steven ay nagpakasal ng patago kay Camila. Kasalanan ba ang pagkakaroon ng mga anak dito? Tanong ni Steven na may pinipigilang emosyon. Siyempre, kasalanan. Malaking pagkakamali, ang balita tungkol sa mga anak mo ay nagdala ng kapahamakan sa ating pamilya. Tumigil ka, mariing putol ni Caroline. Tamad makinig sa debate ang nasa katanghaliang gulang na babae at gusto niyang marinig ang paliwanag ni Steven. Hayaan mo muna siyang magpaliwanag. Lalo na yung tungkol sa quintuplets. Agad namang naniga si Steven na nakarinig tungkol sa mga quintuplets. Ayaw niyang malaman ng lahat ang tungkol sa kanyang mga quintuplets. Sigurado si Steven na hindi matatanggap ng maayos ng kanyang pamilya ang kanyang mga anak. Tanggapin man nila, tiyak na hindi patas ang pakikitungo sa kanyang mga anak pagkatapos. Totoo ang kasal ko kay Camila. Hindi sinasadyang nangyari ang aming pagkikita, iyon ang naging dahilan kung bakit kami nahulog sa isa't isa at sa wakas, ang mga quintuplet ay naruroon sa aming gitna. At tungkol sa kanila, sinadya ko silang ilihim, dahil I know, they will get this kind of bad response, sabi ni Steven na binibigyang diin ang bawat salitang sinabi niya. Tila nanigas ang panga ng lalaki, kitang-kita ang pagpipigil nito sa kanya galit na ipaliwanag iyon. So, ang totoo, ito ay mga bata mula sa isang bawal na relasyon. Sila ay mga anak sa labas. Tanong ni Caroline, matalim niyang tinignan ng anak. Stop it, mother. Don't tell me na illegitimate child ang mga anak ko, hindi nila deserve na tawaging ganyan, sagot ni Steven na puno ng emosyon. Hindi niya tinanggap ang tanong ng kanyang ina, masakit talaga sa kanya dahil kung tutuusin ang mga quintuplets ay mga anak niya. Pero ipinanganak sila bago mo kinasal si Camila, ibig sabihin, illegitimate child sila. Tama ba ako? Galit na si Caroline, hindi niya nakayanan dahil patuloy na ipinagtatanggol ni Steven si Camila. I don't know since when you hide this until I don't know na may mga quintuplets ka rin pala. Mga bata ba talaga yang mga yan sa karelasyon mo, o baka kamag-anak din yung babaeng yun sa ibang lalaki dyan? Ma, bulalas ni Steven, hindi tinanggap ng lalaki na maling inakusahan si Camila. Mga anak ko sila, huwag mong sabihing basta-basta. Kahit na ayaw ninyong lahat, pananatilihin ko pa rin ang kasal namin ni Camila. Ituturing ko rin ang mga anak ko ayon sa karapatan na dapat nila, dahil sila rin mga inapo ng Richards. How dare you use the name Richards on those obscure kids? They are not part of the Richards family, after all, remember that. Whatever you say, anak ko pa rin sila. And always be careful with your words. Lalong lumalala ang tensyon, kitang-kita ang galit na mga mukha sa lahat ng nagkukumpulan doon. Lalo na nang biglang sinabi ng isa sa mga nakababatang kapatid ni Caroline, ano ito? Kumalat ng husto ang artikulo tungkol sa mga anak ni Steven. Naging numero 1 pa nga ang balita sa mga panloob na paghahanap. Agad na natense ang lahat, kinakabahan sila na ito ay talagang makakaapekto sa kumpanya. Bukod dito, si Steven ang tagapagmana ng isang kumpanya na dapat malinis ang pangalan mula sa iba't ibang uri ng iskandalo. Kung ganito, tiyak na hindi na magtitiwala ang publiko sa kumpanya. See, you heard it yourself, right? Ang balita tungkol sa iyo ay agad na ikinagulat ng buong estado. Maya-maya ay palibutan na ng mga reporter ang bakuran ng kumpanya o maging ang bahay na ito. Lalong nabalisa si Caroline na nakarinig noon, hindi nagustuhan ng babae kapag nagkaroon ng iskandalo na sumisira sa reputasyon ng kumpanya ng pamilya. Hindi makatiis, tumayo si Caroline sa kinauupuan, lumapit ang babae kay Steven,
saka hinawakan ang kwelyo ng anak. Ano ba itong ginagawa mo, nakakahiya talaga sa pamilya? Ungol niya. Si Steven mismo ay tahimik lang, hindi na niya kayang makipagtalo pa. Kasalanan niya iyon, ngunit hindi niya sinasadyang gawin ito. Ang kasal niya kay Camila pati na rin ang mga quintuplet ay hindi kailanman maituturing na mali kung hindi siya ipinanganak sa pamilyang Richards. Ano, bumaba ang lahat ng shares ng bawat subsidiary. Kahit napakatindi, pero paano lahat ng subsidiary company makakaranas ng pagbaba ng shares? Ang boses ay nanggaling sa isa sa mga lalaking tumatawag mula sa opisina. Nakukuha niya ang pinakabagong balita tungkol sa stock ng kumpanya. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Caroline. Bumitaw ang babae sa pagkakahawak sa kwelyo ni Steven. Ibinaba naman agad ng lalaking kausap ang telepono, saka nagsimulang magpaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Kasunod ng balita tungkol kay Steven, maraming shareholder ang nag-revoke ng kanilang shares. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga subsidiary na kumpanya ay nakaranas ng isang matinding pagbawas sa pagbabahagi. Hindi ako nagulat na ito ay mangyayari. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ang bawat subsidiary ay makakaranas ng pagbaba sa pagbabahagi. Kung ito ay magpapatuloy, ang aming kumpanya ay magiging mahina, ang mga kakompetensya sa labas ay gagamit ng pagkakataong ito. Ano ang sinabi mo? At ganyan kung paano nangyari ang iyan? Sa lahat ng debate, may isang tao lang na nanood. Ang asawa ni Caroline ay sinusubaybayan ang lahat mula sa ikalawang palapag, labis siyang nadismaya sa kanyang anak, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya ay gusto niyang sampilan si Steven, ngunit walang magagawa iyon at magpapalala pa. Dahil dito, tumahimik na lang siya at tatawagan si Steven mamaya. Si Caroline mismo ay nagalit nang marinig ang tungkol sa pagbaba ng shares ng bawat subsidiary. Ang balitang ito ay talagang may malaking epekto sa kumpanya. Narinig mo ba? Sinira talaga ng bagay na ito ang lahat. Ngayon ano ang gagawin mo, ha? Nanatiling tahimik si Steven, bukod doon ay mas na-corner pa siya ng buong pamilya. Lahat sila ay labis na nadismaya sa kanya, ang bata ay labis na naguguluhan sa puntong ito. Medyo na-guilty din talaga siya na bumagsak ang stock ng kumpanya dahil sa balitang ito. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Caroline, napagpasyahan ko na ang tamang bagay para itigil ang balitang ito. Ito ang kailangan mong gawin para bumalik sa normal ang stock ng kumpanya. Panay ang tingin ni Steven sa kanyang ina, gusto lang muna ng bata na marinig ang proposal ng kanyang ina bago ito tumanggi. Dapat mong hiwalayan si Camila, patuloy ni Caroline. Dahil sa narinig na iyon ay agad na hindi nagustuhan ni Steven, ito ay isang mungkahi na talagang walang epekto. Pero, at kailangan mo ring makipagtalo tungkol sa mga quintuplets. Sa ganoong paraan ang balita ay mamamatay sa sarili nitong, Caroline mabilis na naputol. Hindi ko kaya, Ma'am. Sabi ni Steven, hindi mo maaaring tanggihan ang desisyon na ito, dahil sigurado ako na lahat ay sumasang-ayon din dito.